Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19. Kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can Bida Solusyon. B. Bawal walay mask. Atong hinumduman nga kinahanglang mag-mask para dili magtinagdanay. I. Isanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong gamot ang pagpahunong sa virus. D. Distansya o usa ka metro. Layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. A. Aksyon. Base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon o dili sa fake news. B-I-D-A. Bida Solusyon. Madayaw ug maayong adlaw sa tanan na mga kaigsuunan sa Davao Oriental. Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-auhag kaninyong tanan sa pagsunod sa Bida Campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida. Madayaw, Davao Oriental, ug maayong buntag sa tanan natong mga televiewers. Ani ana usab kita sa atong programang maghatag og katin-awan sa mga isyu, balita, mga pagpanghitabo, lakip na ang mga lakang sa kalambuan ng atong probinsya ug ang pagdungog sa mga tingog nga gusto ninyong ipaabot diha sa atong lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Davao Oriental. Kita makita sa atong TCTV Channel 5 ug simulcasted usab kita sa ato ang mga Facebook pages. Anaa ang Probinsya ta Sayronta page, Province of Davao Oriental page ug ang atong Madayaw TV page. Karong adlaw atong pagahisgutan ang mahitungod sa anti-illegal drug campaign. Ako si Meg Suwana Ovarquez ug kini ang Probinsya ta Sayronta. Luyon ni aning atong nahiaguman nga pandemya nga gihatod kanato aning COVID-19. Aduna usab kitay mga problema nga giatubang, lakip na ang atong probinsya ug kini ang hisgutanan kabahin sa illegal nga mga droga. Ug karong adlaw kay ato man pagahisgutan ang kabahin aning ato ang illegal nga droga o campaign against illegal drugs. Perfect kaayo karong adlaw kay tungod kining atong kauban kanunay sa atong studio ug diri sa ato ang programa is usapod ka focal person ning atong programa sa probinsya nga may kabahin o batok sa illegal nga droga. Walay lain kundi ang atong kauban kanunay, atong provincial administrator ug ang atong PADAC kun Provincial Anti-Drug Abuse Council Action Officer Kaka Art Benji Bulaong. Maayong buntag ka og welcome sa ato ang programang Probinsya ta Sayronta. Yes, maayong buntag Ma'am Megs og sa atong bisita karong buntaga. Og Madayaw Davao Oriental, buot nato timbayaon ang ato ang minahal tinahod nga governor, si Governor Nelson Dayanghirang, kaubanan si Vice Governor Nino Sotero L. Uy ug ang kinatibuk ang pamilya sa sangguniang panlalawigan. Gusto po natong timbayaon ang pamilya sa lokal nga panggamahanan sa probinsya
diin dunay mga department heads o kinatibok ang pamilya sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. Kini nausab ang inyohang kauban kanunay sa hisgutan ng kalinaw ug kalambuan sa makausap pa ko mayong buntag kanatong tanan. Okay, thank you kaayo ka. And of course, dili makompleto ang ato ang panaghiskot kabahin aning atong anti-illegal drug campaign kung wala ang mismong ahensya nga direktang muhatag og aksyon kabahin ani nga problema. Kini ang ato ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ug atong makauban dinhi sa atong studio karong buntaga ang ato ang PIDEA Provincial Officer, ang ato ang Investigation Agent 3, Mr. Elazar Arapok. Sir, good morning ug welcome sa ato ang programang Probinsya ta Sayron ta, sir. Good morning isab, mamigs, Sir Vince, mayong buntag ug sa tanan ng mga televiewers sa atong programa Probinsya ta Sayron ta. Ayan po. So once again, welcome sir, no. So kani diretsahang tanong tad. So good ta, sir. Kaning illegal nga droga is somehow very interesting kay yun na pa naatay ginaatubang nga COVID nga pandemic karon, no. And then kaning illegal nga droga labaw pa ni sa COVID kumbaga. Kay kani adto pa nagsugod na ug hantud karon naa gihapon tay ning ani nga giyera kabahin sa ato ang illegal nga droga. Karon sir, pwede ba netong diretsahang tanong unsa may imong ikaistorya karon, unsa may status update sa ato ang war on drugs diri sa atong probinsya, sir? Sa atong war on drugs sa atong probinsya sa pagkakaroon, maingon nato nga ana kita sa duol na kita sa successful states. Kay nga no, tungod sa ato ang pag-implementar sa Barangay Drug Clearing Program, kaning Barangay Drug Clearing Program mong mo ni siya ang isa ka mabisa na platform para sa ato ang anti-drug campaign, no. So sumala sa ato ang status karon sa probinsya sa Davao Oriental, doon na nakitay napa-declare nga drug cleared barangays nga 77, no? Out of 183 na affected barangays. So meron tayong affected na 79, and then yung na-declare natin as drug cleared na barangay na 77, so meaning dalawa na lang po yung naiwan natin na drug to be cleared na barangay. So in fact that is a good news, no, nga naatay nindot kaayo nga ikabalita diha sa ato ang katawhan sa ato ang Davao Oriental. Now sir, given the fact nga we are experiencing the pandemic right now, the world is suffering with the pandemic, kumusta ba or ang pangutana karon sa katawhan, nagrelax ba ang ato ang war on drugs kay pandemic man? Did we took a break? Did we took a pause diha sa atong operasyon o padayon ba kita? Maingon nato nga natay gamay nga pause niya tong nag-declare nga to ang pangagamahanan atong mga bulan sa Marso, Abril, atong naat kita gipailalom sa enhanced community quarantine. So ang movement niadto sa mga drug players medyo ano siya, medyo Nihina sila. Nag-relax or nihunong sila kay tungod number one, may curfew. Ikaduha, limited ang ilang accessibility sa lain nga lugar tungod kay naka-quarantine sila. Pero the fact na nay COVID-19 nga pandemic, kita sa ato ang ahensya palayon kita nga nagkandak gyapon kita og anti-illegal drug operation. Ayun. So kana nga mga istorya pangutana gyud na sa atong katawhan nga ay relax na siguro karon. So dindot day kaayo nga katong ato ang quarantine naa day siya epekto diha sa war on drugs kay wala kaayo sila kalihok, but given the fact nga sila wala kayo sila galihok, ang ato ang ahensya naglihok gihapon kanunay. Now ka isip focal person pug ka diri sa ato ang padak, unsa may status nga pwede natong ipaabot karon sa ato ang katawhan sa Davao Oriental ka with regards aning anti-illegal drug campaign po? Yes, Ma'am Migs. Ang probinsya sa Davao Oriental, ilalom sa pagdumala ni Governor Nelson Dianghirang, wala mo undang sa pagpadayon
o implementar sa tanan natong mga programa, proyekto, mga aktibidades nga dunay kalambigitan sa ato ang tubag sa tawag gikan sa national government, no less than President Rodrigo Roa Duterte, nga atong siguruhon nga dunay pagtutok sa problema sa illegal nga droga dinhi sa entero nasod. Busa sa probinsya sa Davao Oriental, gipadayon ni Governor Nelson Dayanghirang ang nasugdan na nato kung atong mahinumduman ni atong tuig 2016 atong gisugdan ang ato ang war against illegal drugs sa probinsya sa Davao Oriental. Ug hangtod karon nagpabilin nga nagpadayon ang ato ang mga programa, proyekto, mga aktibidades. Alright, thank you so much. So kani karon ang ako ang pangutana na pod is, mi epekto ba ang ato ang war on drugs? Naabay effect ana karon kung unsa may mga epekto ang inyong pagtubag diri lamang sa ato ang pagbalik sa atong programa human sa mga pipila ka pahinumdom ug kung adu naman kamoy mga mulo, mga suhestyon o mga rekomendasyon nga gustong ipaabot diri sa ato ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental, mamahimo lamang nga i-text ninyo ang inyong mga pangutana gamit ang inyong pangalan o angga ubanyan sa inyong munisipyo o syudad ug i-text diha sa atong hotline number nga 0946-030-6339. Og mobalik lamang kita human sa mga pipila ka pahinumdom, kini lamang ang probinsya ta, sayron ta. Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19, kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can Bida Solusyon! B. Bawal walay mask. Atong hinumduman nga kinahanglang mag-mask para dili magtinagdanay. I. I-sanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong gamot ang pagpahunong sa virus. D. Distansya o usa ka metro. Layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. A. Aksyon base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon o dili sa fake news. B. I. D. A. Bida Solusyon! Madayaw ug maayong adlaw sa tanan nakong mga kaigsuonan sa Davao Oriental. Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-awhag kaninyong tanan sa pagsunod sa BIDA campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida. Welcome back sa atong programang Probinsya ta, sayron ta. O kining ato ang programa karon, daghan kaayo tag masayran kay daghan kay mga pangutana ka no. And with regards sa ining illegal drug campaign, daghan gid kaayo tag pwedeng ilabay nga pangutana diha ron sa ato ang PO. Og sir, before we took a break, na ami gilive nga question diha kaninyo no og ka unsa bay epekto karon ning atong war on drugs? Naa ba siya, kumbaga nag-work ba siya? Is there any consequence or good effect kaning ato ang war on drugs? Mainguna ko, Mamigs, na epektibo kaning war on drugs tungod kay base kani adto sa paglingkod pa lang ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. So daghan na ang nag-surrender.
In fact, sa ato ang probinsya, aduna kitay more than 8,000 drug surrenderies. Kadto na silang mga tao nga nagagamit og illegal nga droga. Karon nag-surrender sila. So meron naman tay programa sa present na nga programa nga kaning mga tao, mga surrenderies nga involved sa illegal nga droga, sa paggamit sa illegal nga droga, dapat na sila i-undergo og rehabilitation program. Muna itawag na ito og community-based drug rehabilitation program sa bawat LGU ng probinsya natin. So, I think mga around 4,000 plus na ang naka-enroll karon. Nakatapos na ng community-based. Aside sana, napatay gi-put up ang ato ang paggamhanan ng probinsya kanang gitawag na to balay silangan. Kaning balay silangan mo ni siya ang katong Reformation Center para sa mga tao nga dati na nag-involve sa droga, nadakpan, nakulong, and then nag-avail sila og plea bargain agreement. So mao na sila karon na sila court order na for release, tapos mo undergo sila og reformation program diha sa balay silangan. So aduna kitay reformation program or tawag nato nga rehabilitation program para sa mga users. Aduna po tay reformation program para sa mga pushers, no? And then matawag po nato nga successful atong war on drugs kay tungod sa ato ang status karon sa ato ang mga naa sa listahan katong mga drug players kaniadto doon na sila sa mga 90 plus, no? Pero sa karon nikunhod na siya tungod sa ato ang consistent nga pag-conduct og anti-drug operation kauban nato ang Philippine National Police o Philippine Army. So nikunhod na sila karon. So pwede na tong maingon nga successful lang ato ang war on drugs diri sa atong probinsya sa Davao Oriental. Okay. So specifically diri sa ato ang province of Davao Oriental, it's a good news nga naay effect kining ato ang war on drugs. And speaking of katong mga rehabilitation program, mga reformation program, I think si Kaka naagid ni ika-share sa ato ang tanan tungod kay under ni sa program sa ato ang province ka. Would you please give us a background katong gihisgot ni PO sa reformation programs nato ka? Tama tong gisulti ni PO nga dako kayo ang epekto sa ato ang programa War Against Drugs sa atong probinsya. Tungod kay sa base sa datos nga atong nakuha, taas kaayo ang pagkunhod sa drug-related crimes dinhi sa atong probinsya. Usa ka timailhan nga maayo kaayo ang or epektibo ang implementasyon sa atong drug program sa probinsya sa Davao Oriental. Gani, Ma'am Megs, of course, nasayod ani si PO nga sa probinsya sa Davao Oriental, giila siya or gitan-aw siya nga usa ka probinsya nga dunay best practice sa ato ang mga programa nga giimplementa dinhi. Baguhay lamang, no? Doon natin mga pipila pa ka mga award nga nadawat na usab, pero bago nato nihisgutan kini mga award nato, Ma'am Megs, no? Gusto lang pud nato unang ipaila-ila kung unsa ang programa sa probinsya sa Davao Oriental mahitungod sa illegal na droga. Ni atong 2016, kung atong kahinduman, gusto i-align ni Governor Nelson Dayanghirang ang programa sa probinsya dito sa nasunod nga panggamhanan. Usan niini ang pagtutok sa illegal o problema sa illegal nga droga sa atong probinsya. Mao nga katong 2016, wala nagduha-duha si Governor Nelson Dayanghirang nga i-launch kining usa ka programa nga motutok sa problema sa illegal na droga nga ginganlan nato og Lihok NLD. Lihok NLD or Lihok Nagkayusang Lumulupyo kontra Droga, a flagship program of Governor Nelson Dayanghirang focusing much on the anti-illegal drug campaign sa atong probinsya. Kining Lihok NLD, doon na po siya yung mga sub-program. Doon na tayo upat ka sub-program. Ganiha, gihinganlan ni PO ang about sa barangay drug clearing. Doon na po tayo community-based rehabilitation and aftercare program.
doon na tay balay silangan, and of course katong atong ginatan-aw nga importante kaayo nga sub-program katong ginatawag natong NLD Youth or New Leaders for Development Youth of Davao Oriental. Kung unsa man kini nga mga programa, atong isaysay later, Ma'am Megs, no, kung unsa ang mga programa ilalom ni ining upat ka sub-program sa Lihok NLD. Sa pagkakaron, atong nakita ang dako kaayo nga pagkunhod, balikon nako, pagkunhod sa mga drug-related crimes dinhi sa atong probinsya tungod aning atong mga paningkamot. Ayan. So, it's really a good thing to hear nga naagid tay decrease number of cases aning ato ang within the province diri sa ato ang anti-illegal drug campaign. So, that's a good thing para mag-start kita sa ato ang like we were in the fourth quarter, na last quarter of the year, and it's a good thing na we would start another year nga mas kuan pa ba, mas makigbisog pa og kanang mas nindot pa nga news kabahin atong illegal nga droga. Now, we will talk about kanang sa ato ang mga program sa atong Lihok NLD later on, no. So PO, according sa inyohang mga sa data nga inyohang nagather or recorded, as per recorded, unsa nga mga sektor ang mas nahilambigit aning ato ang illegal nga droga? Nga kanang mas daghan sila diha. Unsa nga sector po? Siya sa mamix na siya sa belong siya sa youth sector. Youth. Sa edad 18 hangtod 25, no. Muna silang kasagaran nga involved sa kung dili paggamit, pagpa-yuhot or pushing sa illegal nga droga. The rest na sa mga 25 above mga 60 o nga. So ang atong top gid is between the age range of 18 to 25. So which is murag mga young adult mga young adult. Karon PO, kung dugay-dugay naman jud ka aning imuhang pagpanerbisyo ug daghan man gyud kay kag mga nakaila og nasinapi nga mga ning-ani nga mga katawhan. Para lang pud sa kasayuran or kana for the benefit ba of everybody, hilabi na sa ato ang mga ginikanan karon. Aduna ba yung mga timailhan kining mga kabatan-unan o kining mga young adults nga nagagamit? Or syempre, pag once nagamit, eventually becomes addicted, di ba ka? Most of the cases gets addicted. Now, is there any chances nga makahibaluta nga ang ato ang kauban o ang atong anak diha sa panimalay involved aning illegal nga droga? Is there any way nga ma-identify nato sila? At least man lang atong matabangan o ato ang maagapan ang problema po. Yes, ma'am. Sometimes ma-identify nato ang ato ang mga kabataan, membro sa atong pamilya, dunay uban nga medyo aloof na sila or medyo nabarkada na sila sa mga nagabisyo sa illegal na droga or sa mga kanang inom-inom bitaw o sigarilyo mao man guna siyang sinugdanan. So once manotice nimo imuhang anak or membro sa pamilya nga na involved na yana, so that's the first sign nga oy, maalarma na ka, basig involved na ning akong anak sa illegal na droga. So mupasok na karon diha ang family orientation, or dapat ang isa ka pamilya dapat ang nila is strong relationship din. Focus sila sa number one, God-centered relationship. Tapos kailangan advice nato ato ang mga anak, atong mga membro sa pamilya, ng mga young adults, kay mo na silang vulnerable sa inaning bisyo. Yes po. So given sa ning ana nga mahibal-an nato tungod kay there is kabag-uhan diha sa ilahang actions. Now, what if kanang naapoy mga istorya ba nga kini sa ato ang gieskwilahan, medicinal man gid nga mga butanga, medicinal man gid na siya, naagid siya na siya effect sa lawas kung gamiton siya sa maayo. Now, what if the person is using na kanang dili nato siya ingon nga addicted siya because or nagamit siya because of barkada, like naa siya purposive ang iyahang paggamit? Could we identify like on the first
first few niya nga pagkagamit, ma-identify ba nato sila dayon or diha lang ba nato sila ma-identify pag lala na? Doon naman siya behavioral change. Pag isa ka tao, pag nakagamit og lalo na pag illegal nga droga, sa unang pansin mo dili kay siya visible dili kay halata, no? But in the long run, pag once addicted niya sa substance, nanay mga changes sa iyang appearance, sa iyang behavior. So mao na siya ang mga sinyalis nga naga-take na siya og illegal na droga, no? Okay po. So sa imuha ka, regarding aning imuhang paggunit diri sa ato ang padak, have you ever encountered such mga bata ba nga ning-ani nga mga ages? And unsay imong observations karon nga pwede natong i-share sa mga ginikanan nga nagtan-aw ka? Yeah, balikan lang nako gamay mameg Yes, song gisulti ni PO about sa pinaka-vulnerable na sektor sa ato ang katilingban kung unsa tong sektor, no? Ingon niya kaganihak ang youth sector. Base sa datos nga available sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, 61% of the total population of Davao Oriental naagyud diha sa mga edad ranging 35 to 18 years of age. So mao na ang pinaka-vulnerable sector. O base po sa datos sa PDEA nga ang nagagamit gyud kasagaran is 18 years old to 25 years old. So mao na ang hinungdan nga nung si Governor Nelson Daeng Hirang gustong ibutang nga usa sa sub-program under lihok NLD kanang ginatawag nato nga NLD Youth or New Leaders for Development Youth of Davao Oriental tungod ni ana nga rason, no? Gani diha ilalom sa NLD Youth do na tay mga programa pod, no, atong gustong tutukan ang ilahang hisgutanan sa maayong panlawas, sa edukasyon, gusto natong i-inform sila sa kung unsa ang ilahang responsibilidad dinha sa atong katilingban, gusto natong i-insist sa ilaha or atong itudlo sa ilaha or ipahibalo sa ilaha nga kinahanglan sila sa atong katilingban. Kung unsa man ang atong gi-envision para sa atong katilingban, kinahanglan mo take part sila, no? Mo take part sila. Unya base po dito sa imong pangutana nga ingong ka unsa atong mga makit-an, no, sa ato ang mga kabataan, atong i-define ang droga. Ang droga is any substance nga makapausab sa imuhang gihuna-huna ug ang imuhang gibati or generally speaking makapausab sa normal nga kalihukan sa imong panlawas. So, ang usa ka tawo, like for example, normal sa usa ka tawo nga permanente yung maligo, no, ang good grooming kinahanglan gyud. So, isa sa makita nato kung doon na addiction sa substance, no? Usahay di na maligo, no? Usahay di na mao ang ipang istorya, usahay di na muuban sa pamilya, kay mas gusto dito sa barkada. Muna mga pipila ka mga butang nga makita nato nga nagbag-o. So, kung kita usa ka ginikanan, ato na nang kinahanglan nga tutukan. Atong i-dissect ang rason kung nganong ingana ang kausaban sa iyang kalihukan. Isip usa ka batan or isip usa ka miyembro sa ato ang pamilya. Yes po. So top reason good is behavioral change. Kay sama sa imong giingon, naagyo epekto ang any drug nga i-take in sa tao, naagid siya changes diha sa ato ang lawas. Yes, so behavioral change gani, kaayo siya. Di ba PO, no, do na ta usahay makita nga kanang mga unwanted nga movement sa mga muscles, no, na ay mga extra nga kalihukan sa kamot or which sa piil. Which is subconscious sila. Hindi Correct. nila alam na ginagawa nila. Like mukalitra ba sila og kindat or nay mga ning ana. Na uban nga makita nimo medyo naga yes. ano na sa mga ngipon, no? Oo, naganash na siya. Okay. Doon na sa kuy nga service na mamix. Kabahin sa ato apon nga anti-drug operation, kani nga time nga pandemic na kita sa COVID-19 pandemic, napansin po namo base sa among operation nga ang involved sa mga illegal na droga nga mga drug pushers o drug users nasa edad 18 hangtod 22 years old. So from month of April up to present na nagakandak mi og anti-drug operation, usually ang among mga dakban kana nga mga edad. Kunya dili lang sila small time, big time drug pushers pagid. So very alarming ina nga edad surveillance mamix. What do you think is the reason behind ana niya kay gihisgutan man nimo no nga during karong pandemic kana nga mga bata or kana nga age range ang medyo involved kaayo ana? Is it because of peer pressure
or is it because of na ay problema sa balay, na ay mga problema diya sa kinabuhi, or is it because brought to by pandemic nga naglisod, poverty ang rason? Siguro ma'am, daghan siya rason. Nganong na yung ana, involved ang mga inanang edad, no? Unang-una ka ng paggamit bitaw og mga social media platform. Kay ang ilang transaksyon, gamit naman gud ang mga cellphones, so internet, no? And then, siguro, naka-confine sila sa four corners of their kasi balay nila, kaya di man sila nagagawa. So, ang ilang outlet is to explore kung unsa ning illegal nga droga. Murag na-discover na mo nga mo ni siyang isa pod ka rason. Curiosity sa mga bata. Okay. Yes, so, talking about addiction, sir, no? Kini bang mga bata nga into addiction na, is there any chance nga matabang pa ba ni sila? Or kanang naabay chance nga sila mismo maka-cope up lang sila on their own if they want to withdraw? Or they need kanang, kuan ba, naabay kailangan nga sabayan sa mga intervention or reformation from the society, from the government programs, gikan sa ilahang mga kapamilyahan, or naabay chances nga sila lang kaya na ba na nila o dili gina makaya nila, kailangan gid nila ang tabang sa labas sa ilahang sarili? Yes, ang pag-identify nato, no, mameg, sa level of affection or severity sa usa ka tigagamit o illegal na droga, makita lang na nato kung professional ang mag-conduct, no. Siguro kung makita nato nga let's say dili pag yun siya ingon pa moderate, dili pag yun siya severe, basig pwede pa siyang mag self-control kay mao man ay pinaka-importante para dili ka makagamit ni ana, kinahanglan doon na kay self-control. Pero most of the cases nga atong na-encounter katong dunay moderate and severely affected, magkinahanglan na gyud og intervention, no, medically and of course socially, no, sa iyang palibot. Kinahanglan nga doon na gyud mga intervention. Mao nang nahimugso ang atong mga programa aron matabangan kining mga klase sa mga tao nga naa sa mga moderate o severe na affectation. Kay kasagaran ang atong ginahimo kung very light lang, no, low pa lang ang affectation, gina-refer lang nato direkta dito sa community-based rehabilitation and aftercare program. Pero katong mga moderately affected and severely affected, doon na tayo mga professionals nga andam og taganang motabang niining mga tawhana. In fact, ang purpose sa establishment sa ato ang isa ka programa nga giganlan natong Balay Silangan or B4, ang bagong bahay para sa bagong buhay, purposely aron matabangan ka ng mga tawhana medically, no? Medically. Oh, yes. And of course, gusto nato i-ready sila sa reintegration, ato pong i-ready ang society, ang social aspect sa kining atong mga kliyente. Okay. And talking about atong program nga imuhang giingon ka, is there any mga moral categories nga gimugna ang ato ang province just to cover up or to cope up with this kind of kaning problema sa kabatan-unan? Naabot tay murag mga moral programs diha? Yes. Ilalom sa NLD Youth program, isa sa ginatutukan nato ang kanang ginatawag natong moral recovery program sa mga kabataan. Gusto natong ipasabot sa mga kabataan nga mauni ang ingno nato nga standard sa usa ka batan-on, no. Kinahanglan mabalik nato tong ato ang mga kabatasanan kaniadto nga duol sa pamilya, nga kinahanglan dunay mga practices, no, sa ato ang sulod sa pamilya aron atong malikayan kini mga ginatawag nga triggers nga naara sa ato ang mga palibot. So importante kaayo nga ato yung mahatag sa mga kabataan katong tanan nga mga panginahanglanon sa kabataan para mag-guide sila sa tama nga direksyon. Okay, tama kaayo ka. And of course karon naatay pangutana gikan sa ato ang texter nga atong tubagon. So kaning ato ang pangutana gikan sa atong texter diha lamang sa atong pagbalik ning atong programang Probinsya Ta, Sayron Ta. Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19. Kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can Bida Solusyon. B. Bawal walay mask.
Atong hinumduman nga kinahanglan magmask para dili magtinagdanay. I-sanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong kamot ang pagpahunong sa virus. Distansya ug usa ka metro layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. Aksyon base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon ug dili sa fake news. BIDA, Bida Solusyon! Madayaw ug maayong adlaw sa tanan nako mga kaigsuonan sa Davao Oriental. Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-auhag kaninyong tanan sa pagsunod sa BIDA campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida. Balik kita sa ato ang programang Probinsya Ta, Sayron Ta. O sa makausap pa, akong ibalik kaninyo nga kung aduna kamoy mga suhestyon, rekomendasyon, o mga mulo nga gusto ninyong ipaabot diri sa ato ang probinsyal nga panggamhanan sa province of Davao Oriental, mamahimo lang mga i-text ninyo kining inyong mga pangutana gamit ang inyong pangalan ug angga inubanan sa inyong munisipyo o sa inyong syudad diha sa ato ang hotline nga 0946 0306339 nga makita usab ninyo diha sa baba sa atong screen. O regarding usab sa ato ang panaghisgot diri sa ato ang topic karong adlaw, kabahin ang ato ang anti-illegal drug campaign, pwede kud kamong mo text diha sa ato ang PIDEA DAVOR hotline nga 0956 738 8083. Akong usbon 0956 738-8083 o ato gihapong makauban diri ang ato ang PO sa PIDEA, Sir Arapok. Sir, aduna kitay giingon nga naatay tubagon nga mga pangutana no diha gikan sa atong texters. So kaning ato ang first nga texter, giingon niya diri ang prevention is better than cure. And sa giingon ganina ni PO, ang mga batan-on maoy involved diri sa illegal nga droga o pag-push o paggamit gamit ang ilahang social media. Now, aduna ba kitay mga programa sa pag-prevent ni ini? Murag ang pangutana diri karon sa ato ang texter PO is aduna ba kitay programa diha aron sa PIDEA o sa probinsya nga murag mo counterpart aning ilahang pag-utilize sa social media nga makalihok sila diha sa hatag sa illegal nga droga. Now, do we have any programs? Yes, ma'am, natay programa sa kabahin niya na pag-counter sa paggamit sa social media, no? And ako lang pong ipaabot, no? Kani mong gingon natong prevention is better than cure. Nani siya nagsugod sa panimalay. Kita isip ginikanan, i-monitor ginato ato mga anak, atong mga miyembro sa pamilya nga kung unsa na lang ilahang kabahin na lang sa paggamit sa social media, sa cellphone or sa internet, no? Dapat naakitay pagtutok yun niya na, no? Kay basin og lahi na nang iyahang ginasudlan nga web or unsa ba na dira, no? So dapat kita mismo mututok niya na og ikaduha
sa amo ang ahensya pod aduna kita ginalaunch nga Facebook page sa PDEA Davao Oriental Provincial Office Facebook page na dito among gina-air ang katong mga preventive education para usab na sa mga kabataan kung unsay ilahang mga sinatian or madangatan nila kung sila involved sa illegal na droga, no? Okay, thank you kaayo. So mao gid to no, ang gina-emphasize gid diri karon ni PO isip provincial officer sa ato ang PDEA is nag-start gid siya. Ang kung kanang imong giingon diha karon texter nga prevention is better than cure regarding sa pag-utilize sa social media nga ang mga bata makagamit gyud nga kini ang hinungdan nga makagamit sila sa illegal nga droga or maka-push through sila diha sa ilahang mga buluhaton sa illegal nga droga. Mag-start gid kana texter diha sa ato ang panimalay nga kita mismo isip mga ginikanan diha sa ato ang mga anak atong tutukan og pagmaayo kung unsa nay nahitabo o hatagan ba nato og kana ganing strong foundation kumbaga no. Ako isip bag-o pa ko nga ginikanan mao gid nay challenge o hagit kanako nga di ba ka no kita nga aduna tatay mga gagmay pa nga mga anak mao gid nay hagit kanato nga unsaon nato pag-build og strong foundation diha sa tong mga anak nga dili sila makabuhat og ning anak. Ikaw ba PO may anak ka po? Yes, Mamigs. Yes, also kanang imuhang mga anak PO as kana challenging gid kay na sa imuhang part as naa ka sa agency sa PDEA. And then dapat murabag i-leave nimo karon, i-justify nimo karon nga ikaw usa ka officer aning PDEA. How do you do that? Or unsa man ang hagit karon giunsa nimo na karon nga ang imong mga anak dili gid mahilambigit aning illegal nga droga? Isip isa ka amahan po, ma'am. So akong mga anak active na sila sa social media. So ang trabaho gina-monitor gyud nako na sila. So from time to time although dili nako masilip ang ilahang mga actual na kuan kay uban na may mga password. So pero kabalo sila nga na ako any time of the day, any time of the night na naga-monitor sa ila unsa ilang mga aktibidades, no. Pero say pagtanaw nako mga games naman ang ila. So importante gid kaayo nga naa kay quality time to check. Ikaw ka isip mga batan-on pa ning medyo gagmay pa gid pud ning imuhang mga anak. How do you see this challenge? Yeah, sama sa giingon ni PO ganiha kinahanglan nga atong i-monitor gyud ang atong mga kabataan gani karong mga panahon na gamit ang social media ato nang i-introduce ang means of kind of education, no, ang nibag-o ang atong educational system. So maingon gyud nato nga nakatutog gyud ang mga kabataan karon sa social media or sa online nga mga platform. Mo nang ginahimo po nato karon sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, Ma'am Megs, nga atong sakyan ang panahon nga atong ma-promote kining atong mga programa diha sa social media. In fact, ang ato ang social media platform na ginagamit, na diha ang Twitter, na diha ang Instagram, and of course, active punta sa Facebook. Aning kamot ang Provincial Anti-Drug Abuse Council, gawas pa sa kining atong ginahimo karon nga TV program, naapod sa radio program ug sa print. Kinahanglan sa tanang pamaagi nga pwede natong mahimo, nga maabot nato ang atong mga kabataan, atong himuon. No, gani baguhay lamang nahuman ang katong ato ang gipahigayon nga youth summit, no. Of course nag-observe ta og protocol sa Interagency Task Force sa COVID. Dili nato kinahanglan undangon ang pag-awaken sa mga kabataan nga mao ni ang inyong role sa ato ang society karon. Di nato tawag ni ani dili nato pasagdan nga dili sila ma-nurture and of course dili sila ma-empower, no. Kung ato na silang na-awaken, ma-nurture, and of course, pa-empower na nato sila, himuon nato silang hinagiban aron they themselves will take the lead, no, sa ato ang paglaban ining atong problema sa droga, no. Isip usa ka mahan naniguro gyud ko nga ang sumusunod nato nga henerasyon nga mopuli sa kasamtangang henerasyon dunay igo insakto nga kahibalo kung unsa ang epekto sa ato ang panlawas
kung kita makahiagom o maka-experience o paggamit sa ginadili nga droga. Ayun. So exactly no, kinihagit gid kaayo ni sa ato tanan nga mga ginikanan nga nagtan-aw karon nga kani nga mga butang ato agid ni siyang malampasan nga problema dili lamang tungod kay adunay gobyerno nga gatabang sa tua, pero kita mismo isip ginikanan nga diha nga nagmatuto gikan pa sa sugod ning ato ang mga anak. Kita mismo naa na sa tua ang prevention, no, nga kining atong mga anak mapadako nato og maayo ug mahilayo aning paggamit sa illegal nga droga. Okay, so moving on ta diha sa ato ang ikaduha nga texter, ato ang basahon ang iyahang pangutana. PO, mangutana lang unta ko kung kinsa akong duulan kung duna ko'y gusto patabangan nga adik. Mahadlok ko musumbong sa pulis, hadlok ko ipadakop, need help please. Ayun. So, kani si texter nato na siya gustong tabangan, pero mahadlok daw siya. PO. So, unsa may imong ikatambag karon aning ato ang texter po? Ayaw hadlok. Among office, open na siya sa katong gusto mag-surrender. No? So, dawato na mo, and then, mo undergo siya proseso, isip pag-surrender niya. No? Legal process na siya. No? And then, after that, i-determine nato kung gamit ang to ang city tabang sa to ang city health, no, or sa ato ang mga municipal health officer kung naa sila sa munisipyo na maproseso siya kung asa siya mabilong, kung adto ba siya sa community based rehabilitation program or adto ba siya sa balay silangan, no. Okay. So kadto siya, PO, is kung kadto siya mismo ang mo-surrender. Kaning si texter nato karon is naalang siya gustong tabangan. Oh, so para dili lang po daw siya ingon nga CIA pa siya murag masuko baron ang iyahang gisumbong, pwede ra ba siya mo text gamit ning ato ang DAVOR nga PDEA hotline po? Nga is it confidential? Yes, ma'am. Ma-private ba ang iyahang identity nga murag naa siya isulti ba karon nga sir, good morning diha kanimo na ako'y isulti nga pangalan ani ang location, pwede bang tabangan nimo siya, dili lang i-identify ang akong pangalan, pwede ra bagid kaayo ning atong hotline? Pwede, ma'am. Oh. Ayan. So, klaro kaayo sa ato ang mga katawhan diri sa Davao Oriental, no? Nga kung aduna ka mo'y gustong tabangan, dito text, pwede ninyo mamahimong i-text lang ang inyong concern dito sa ato ang DAVOR PDEA hotline nga 0956-738-8083 o ayaw ka mo kabalaka kay confidential ang inyong mga details diya sa inyong pagsumbong o dili ka mo madamay. And of course, we are encouraging people to do this kay magtinabangay lang gyud ta. So speaking of kaning mo surrender ka ba, giingon man nimo kaganina ka no nga atong himay-himayon tong mga programa nato sa Lihok NLD. So pwede ba natong isaysay karon sa ato ang katawhan sa DAVOR kung unsa ning Lihok NLD? Would you please elaborate og unsay mga programs under that po? Yes, Ma'am Migs, no. Sama sa kung ingong kaganiha, ang Lihok NLD is usa ka flagship program kini ni Governor Nelson Daenghirag aron tubagon kadtong problema sa ginadili nga droga dinhi sa atong probinsya. Ang Lihok NLD program, doon na siya'y upat pa ka sub-program ilalom sa Lihok NLD. Nga ginganlan nato og NLD Youth, ginganlan nato Community-Based Rehabilitation and Aftercare Program, ginganlan nato Barangay Drug Clearing, and ginganlan nato ang ikaupat nga kanang B4, Bagong Bahay para sa Bagong Buhay. It's a balay silangan reformation rehabilitation facility nga nag-inusara dinhi sa atong rehiyon. Balikan nato ang NLD Youth. Sama sa akong giingong kaganiha, mao ni makatutok sa mga panginahanglanon sa mga batan-on. Gusto nato again i-nurture, atong i-awaken, and of course gusto natong i-empower ang atong mga kabataan. Mao ni siya ang programa nga nakatutok sa 61% sa total population sa ato ang probinsya nga didto nasulod ang mga kabataan. Doon na tayo mga health program, doon na tayo education, doon na tayo environment, ug ubay-ubay pa nato nga mga programa ilalom sa NLD Youth. Gani baguhay lamang nahuman ang mga summit, no? Bago lamang dinhi sa syudad sa Mati nagpahigayon ta og usa ka youth summit nga nakatutok pod sa panginahanglanon sa mga kabataan. Ikaduhang sub-program kanang ginatawag natong Community-Based Rehabilitation and Aftercare Program. Kung atong kahinumduman,
dunay 8,675 ka mga drug surrenders dinhi sa atong probinsya. Human atong gipa-report dito sa Local Anti-Drug Abuse Council ug nagkaroon ta og intervention pinaagi sa community-based rehabilitation program. Unsay mga intervention? Una na ni ana ang spiritual enrichment, psychosocial and mental development. Doon na tay community service and of course katong health services nato. Doon ay mga drug test, doon ay medical, doon ay dental. So kanang tanan atong gihimo ilalom sa community-based rehabilitation program. Sama sa giingon ni P.O. kaganiha, doon ay kapin kung kulang 5,500 ang na-enroll diha sa community-based rehabilitation program ug kapin 2,000 na ang nigraduar. Nahuman ang programa sa community-based rehabilitation program o kapin 3,000 na pod ang hangtod karon nagpadayon sa pag-attend ni anang mga sessions ilalom sa community-based rehabilitation program. Ang ikatulong sub-program sa Lihok NLD kanang ginatawag natong barangay drug clearing. Ang Provincial Anti-Drug Abuse Council ug ang Local Anti-Drug Abuse Council ni assister sa ato ang panggamhanan pinaagi sa Philippine Drug Enforcement Agency aron ipatuman katong mga lakang aron ato ang ma-clear ang usa ka barangay. Sama sa giingon ni P.O. kaganiha, doon natay 183 barangay sa entire probinsya, 79 of which are affected and we managed to clear the 77 barangays. So 2 more barangays na lang. In fact, sa akong nasayran, ready na gani kining duha unta ka barangay apan tungod ni aning atong nahiaguman nga pandemya karon, medyo na-delay ang pag-declare nga drug cleared na kining ato ang duha ka barangay to make it 79 out of 79 and to make the province as drug cleared province. Ang ikaupat katong usa ka pasilidad that is something to be proud of nga unique for Davao Oriental. Mo na ginatawag natong B4. Ang bagong bahay para sa bagong buhay, it is a mandated facility of the Dangerous Drugs Board. Pero kita lamang sa entero rehiyon ang dunay government run and managed balay silangan. Gani last year do natay award nga nadawat pod no. Do natay award na nadawat pod as most outstanding local anti-drug abuse council gikan sa region for establishing the bagong bahay para sa bagong buhay. In fact, katong mga nilabay nga semana do natay nadawat nga usa ka dakong pasidungog. Ang SIBRAP Davao Oriental, Davas Lihok NLD is the only province to showcase our best practice. Buti pasabot, kita lamang out of all the provinces sa entero Pilipinas ang na-feature na dunay best practice in the implementation of community-based rehabilitation and aftercare program. Balikan nako dito sa kaning atong balay silangan no. Ang balay silangan mudawat og mga kliyente labi na katong mga plea bargainers, katong mga violators sa Republic Act 7160 nga gikan sa ingno na nato gikan sa presuhan no nga niingon sa gobyerno nga nagkamali ko pero gusto kong magbag-o tagai ko og tsansa mao kanang gihatag nga plea bargaining agreement nga dunay tawag ni ani dunay kondisyon nga kinahanglan mo undergo ka og reformation or rehabilitation program ilalom sa balay silangan. Ang ikatulong batch ni human ni adtong November 26 gani mapasalamaton ko nga nagsugod na pud karon ang ikaupat nga batch. Buot ipasabot, epektibo, buot ipasabot nga nabati gyud ang panginahanglanon nga dunay reformation and rehabilitation program alang ni ining mga tawhana. Unya kanang atong balay silangan dunay duha ka klaseng kliyente, kanang inpatient na client and outpatient na client. Ang inpatient nga client buot ipasabot dunay ingno natong severe affectation. No, mo nang kinahanglan dito sila matulog, dito sila magpuyo for 6 months time. Unya kana pong ginatawag nato nga outpatient, mo na sila kadtong nakita nga after sa assessment moderate lang ang affectation. Pwede ra silang mobisita dito every Monday, Wednesday and Friday. Dunay klase-klase nga mga intervention gihapon nga alang nila. So makaingon ta Ma'am Megs no, sa probinsya sa Davao Oriental ato yung gitan-aw nga all ages, no? Kinahanglan maatiman nato gikan pa ingnon nato from womb to tomb, no? Gikan pa sa tiyan pa lang, sa sabakan pa lang sa ilang inahan ato nang gi-orient ang mga inahan unsaon aron
makita nila ang ilahang mga anak no sa umaabot unsay mga timailhan hantod sa ingnon na nato sa huling kantungan no sa kamatayon ato yung atimanon ang ato ang katawhan sa probinsya, especially sa hisgutanan sa illegal nga droga dinhi sa atong probinsya. Ingana ka makusganon si Governor Nelson Deng Hirang mo nang ingana na lang pud kadako ang gitaganan niya nga pagtagad alang niining ato ang issue sa illegal na droga sa probinsya. Ayun nindot kaayo ang imuhang mga pamulong ug ang imuhang mga gisaysay karon ka no kay these things are really commendable, and hopefully and eventually nga kining ato ang pakigbatok kabahin ning atong illegal nga droga is mahuman. No, speaking of kanina atong nahisgutan nga there is only duha na lang nga nahibilin nga about to be cleared out of 183 ka barangays ning ato ang probinsya sa Davao Oriental. 79 o 79 ana ang atong apektado ug 77 ni ana ang already cleared. And then, remaining 2 nga about to be cleared na ba na? Tama ba ko? So, hinaot pa no nga, kining nga problema with all the interventions and with all the programs given by the government of the province of Davao Oriental, which is also naa siya recognition and award gikan diha sa ato nga national. So, hinaot pa nga unta, mahuman na ni o kung dili man siya mahuman sa hinay-hinay ato ang malabanan gid kini nga giyera. And makausap pa atong i-remind kanunay sa ato ang ginikanan nga diha gid sa panimalay magsugod ang pag-guide diha sa ato ang mga kabatan-unan ug susama sa giingon nila kaganina ni PO ug ni Kaka nga aduna gid tay mga timailahan nga kining ato ang mga kabatan-unan diha sa pamilya is involved na aning atong illegal nga droga. So timan-e kanunay kining atong top 2 unsa maning ato ang top 2 symptoms na diha ang pag-usab sa batasan o behavioral changes. Kung nakailagid ka sa imong anak, gitutukan nimo, makabalugyog ka nga na ay kausaban diha sa iyahang behavior. Ug ang ikaduha is ang kaniyang personality appearance. So naagid siya kabag-uhan diha karon sa iyahang panamit, sa iyahang the way he looks or she looks. So mo gito atong timailhan ang mga kaigsuunan. And speaking atong ang about to be cleared, no? This is a challenge. Pwede ba natong isulti diri karon sa ato ang televiewers kung unsa nga barangay ang katong remaining nga affected aning drug related cases nga para pud somehow challenge sa kung naaana nga barangay nga sila na lang di ay ang sila ang ato ang mahimong basehan nga kining ato ang probinsya sa Davao Oriental is hopefully no we pray nga mahimong drug free. So pwede ba natong isulti karon sa ere kung unsa tong duha nga nabilin nga dili pa po cleared? Ayos ma'am. Yes, Ang kining duha nga nabilin ma'am nga to be cleared na barangay, nabilong ni siya sa Siyudad Samati. Mo ni siya ang barangay sa Dahican o sa Barangay Central. And sa karon, ongoing pa nilang proseso para ma-declare nato sila. So dili ta makaingon nga kanus when pero soon ma-process gina siya and then ma-declare gina siya as drug cleared barangays, no. Unsa bay pa maagi ana ron PO nga para ma-declare ang usa ka barangay nga cleared na siya, tan-awon ba ang consistency, aduna bay pipilak ka mga bulan nga observation nga walay recorded or unsa ba po? Actually taas na siya nga proseso, taas na siya nga pamaagi ma'am. Ingani na siya. Ang isa ka barangay dapat aktibo ang iyang natay gitawag di ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Dapat aktibo na siya, functional na siya. I'm happy to say na so far sa tuang probinsya sa Davao Oriental, halos tanan mga barangays ang ADAX ay functional gyud siya, no? So functional siya, and then dapat ang katong mga nag-surrender sa barangay, say for example sa Barangay Central, halimbawa na siya yung mga ibot lang nato 500 nga nag-surrender, no? Katong 500 nga nag-surrender, dapat to siya i-identify to siya asan na ni sila karon, and then they have to undergo
treatment program. Kay nag-surrender man sila ma'am, user man sila. Kay isa man gud sa proseso sa ato ang isa sa pamaagi sa ato ang war on drugs, dili lang dakop. So napo tay rehabilitation program. So mo na siya karon katong nag-surrender, i-undergo siya og drug rehabilitation program sulod sa community-based drug rehabilitation program nato, no? So pag once na kato sila tanan graduates na or completed na nila ang program, so sufficient na siya. Pwede na siya na ma-declare as drug cleared. Ikatulo, halimbawa, ana mo gud gitawag ma'am kana bitang watch list sa barangay. Naman na sila sa isa ka barangay na yung mga drug players dito, drug pushers. So dapat kadto siya sa amuang part sa enforcement side. Dakpon gito siya. No, kay naman siya sa list. Pusher man siya or else pwede siya mag-surrender. So kung di siya mag-surrender, we will conduct anti-drug operation. So para mawala to sila sa listahan. So mo na siya. And then katong mga existing policies, programs sa isa ka barangay, dapat na sila katong active ang ilahang plan of action sa drugs naa siya. So dapat naa sila existing na plans and programs regarding sa drug abuse, no? And then mo to siya ang mga proseso nga ang isa ka barangay ma-declare siya as drug cleared barangay. So hopefully kining ato ang probinsya, no, we pray and we ask for cooperation diha sa ato ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental, specifically katong gimension ng mga barangay ni PO nga from Barangay Central o Barangay Dahican. Kini gid ang challenge ang hagit sa ato ang tanan aron ma-drug free ang ato ang probinsya. Tama ba, PO? Drug cleared po. Drug cleared. Ayan, drug cleared ang ato ang probinsya. Kaaduna ka ba idungag ani ka? And isip PADAC officer ka. How do you pass on or how is it passed on kining ato ang sistema diri sa PADAC dito sa mga municipalities or sa city? Unsa may pamaagi karon nga kaning mga pamalaod o programa sa PADAC is mapass on nato sa each municipality aron kining ato ang probinsya is ma-clear kumbaga tanan. Yes, tinuod na Mamegs, ang atong gibuhat sa probinsya sa Davao Oriental pinaagi sa liderato ni Governor Nelson Deng Hirang, kanunay natong gina-update ang mga pulisiya, mga guidelines, sistemang buot ipatuman sa national government dinhi sa mga component local government units, ingno na nato sa probinsya, sa munisipyo ngadto sa mga kabarangayan. Ang probinsya sa Davao Oriental naningkamot nga hiusahon ang ato ang mga paningkamot batok sa illegal na droga. Maunang ingno nato that is something unique sa probinsya sa Davao Oriental kay dunay panaghiusa sa tanan nga mga local chief executive gikan sa atong gobernador, sa mga mayor o sa mga punong barangay nga naa didto sa ubos nga mga component local government units. Mo na timailhan nga ang ato ang tumong og tinguha nga ma-drug clear na nato ang atong probinsya. Mapasalamaton ta sa ato ang mga local counterparts dito sa munisipyo o sa barangay nga bisan pa man og dunatay pulisiya set by the Provincial Anti-Drug Abuse Council pero naningkamot gihapon sila nga dugangan pa, pinaagi sa pagdugang og mga activities pa dito sa ilahang mga local government nga mufit sa ilahang panginahanglanon. So dili lang gid siya ingon gid ka nga magsubay sila diha sa sistema diha sa PADAC pero they could modify their approach according sa sitwasyon nila diha sa ilang munisipyo o sa syudad baron. Tinuod, safe siguro natong sultihon na tailor-fitted ang program gikan sa probinsya ngadto sa mga munisipyo ug ngadto sa barangay, but they can do the modification kung gusto nila, no, nga mufit sa ilahang mga panginahanglanon. Mamegs dili nato maabot kining tanan nga mga pasidungog nga nadawat sa atong probinsya karon. Kung atong mahinumduman, duha na katuig nga nag-enjoy ang probinsya sa Davao Oriental nga nakadawat og pasidungog gikan sa national government. 2 times na tang Gold Performer Awardee, no, buot ipasabot ang probinsya sa Davao Oriental giila sa national government nga dunay maayo nga pag-implementar sa ato ang
mga programa, proyektong mga aktibidades. Twice na tang nakadawat og Gold Performance Award. Nakadawat kita og pasidungog isip Outstanding Local Anti-Drug Abuse Council for the establishment of Balay Silangan. Bag-o lang nakadawat ta o pasidungog as CBRAP Best Practice Implementor, the only province in the Philippines. Dili nato ni mahimo ang tanan kung wala kita nagkahiusa. Sama sa giingon ni Governor Nelson Dayanghirang nga dili daw niya makaya ang tanan kung walay atong kooperasyon, kung walay atong koordinasyon ug labaw sa tanan, walay atong mga pag-ampo nga atong makabot ang atong mga tumong ug tinguha para sa atong probinsya. Wow. Congratulations anak ka no sa imuhang mga giistorya karon. Congratulations diha sa ato ang probinsya nga pagkamahanan sa Davao Oriental ug inubanan diri sa ato ang PDEA sa Davao Oriental. Congratulations for such awards nga ato ang nakuha diha gikan sa national. So mao to no ato ang mga katawhan diri sa Davao Oriental. Nakita gid nato unasayra nato nga ang ato ang probinsya ug ang ahensya sa PDEA diri sa Davao Oriental nagalihok gyud batok aning pakigye sa illegal nga droga. So wala ta mag-relax, wala ta miptuk a break apan kanunay ug padayon ang ato ang operasyon diha sa pagsugpo aning illegal nga droga. And speaking of pagsugpo sa illegal nga droga, speaking of the awards nga imuhang nahisgutan kaganina ka, is there any program or unsa bay action taken nga nahitabo diha sa ato ang probinsya nga kabahin aning ato ang anti-illegal drug campaign nga makaingon ta nga we are most proud of? Kana ganing naatay nabuhat o unsay action nga atong nabuhat nga makaingon tag na proud jud kaayo ko ang akong ahensya, ang ako ang programa, ang akong opisina, na proud jud kaayo mi sa amo ang gibuhat. Unahon nato atong bisita. Ikaw, P.O. As provincial officer sa PDEA, proud gyud ko nga nagtrabaho ko ani diri sa atong probinsya. Wala mi maginusara, giubanan mi sa LGU sa Davao Oriental, gipanguluhan ni Gobernador. Nagtambayayong mi kauban ang mga LGU sa munisipyo sa siyudad Samati sa isa ra mo katumong ang sugpuon nga illegal na droga. Although wala pa nato na makabot pero hapit na. Ayun. So Hapit na. So mo to ang imuhang basta kanunay lang magtinabangay. Mo nang kanunay natong ginabalik-balik diri no nga cooperation is the key. So sa imuha pong giisay-say kaganina PO, sa out of 183 we have 79 affected and then 77 na po ang cleared. So that is something to be proud of pod nga naagid mo'y gibuhat aron masugpo ni nga problema. Yes, ma'am. O yun po. Sama sa kayo na nako ganina, kaning achievements dili na ni amo sa nagtinabangay ni nagkahiusa kami sa PNP, kauban na Philippine Army ug sa LGU sa probinsya sa Davao Oriental. Karon sa ato ang PADAC focal person ka, unsa may imuha pong ika-istorya nga kabahin aning naa kay action taken o ang ato ang probinsya na ay gitake nga action nga makaingon gitag ma-proud ta? Gawas sa gipang mention ako kaganiha nga pasidungog Ma'am Megs, no. Ang dili gyud nako makalimtan og pwede kong moingon nga proud ko. Kumupiyong ang akong mga mata, ang akong mahinumduman, ang boses sa mga ginikanan, ang boses sa mga igsuon, sa mga pamilya, sa mga tao nga atong natabangan, sulod sa Balay Silangan, dito sa Community-Based Rehabilitation Program, ang ilang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa atong gobyerno ubos sa liderato ni Governor Nelson Dayanghirang, Unang President Rodrigo Roa Duterte, pasalamat nga tiunay nga nagbag-o ug nabag-o ang ilahang pamilya tungod kay doon na kausaban sa mga pamilya nila nga nahalimbigit dito sa paggamit o pagyuhot sa illegal nga droga. Muna ang dili nato makalimtan, mutatak yun sa atong mga kasing-kasing katong mga luha o mga gipamulong sa mga pamilya nining atong mga natabangan. O kana nasayod ko nga
magpabilin hangtod sa hangtod ang ligasiya nga atong nabuhat dinhi sa atong probinsya. Ayan, so tama gid kaayo na ka no. And kung ako alang tong dungagan, even siguro dili dito sa affected family, even dili apektado nga pamilya, kanang makapasalamat nga naa gid tay gihimo nga intervention o gihimo nga mga lakang nga masalba o ma-revitalize ang kinabuhi ani nga mga tao. Kay hinungdan nga kana dili na pud siya murabag virus nga dili na pud siya mukalat. So kung kitahay ako karon sa akong anak, ako I would be thankful kahit hindi kana murag dili pa ko apektado sa ako ang anak, pero I would be thankful nga sa inyong gibuhat murabag masave na daan ang mga kabatanunan to the next generation nga sila na mudala diri sa ato ang probinsya nga we are already free from that kind of dilemma kumbaga sa droga, no? Kumbaga kaning atong mga gipangbuhat karon, kaning atong mga nakabot karon, usa ka dakong contributing factor para sa long term natong gi-envision sa atong probinsya diin ang tinuod nga kalinaw ug ang tinuod nga kalambuan para kanatong tanan nga mahiaguman sa kinatibuk ang katawhan sa atong probinsya. Ayan. So thank you gud kaayo sa inyo ha mga ning-ana nga pamulong diha sa ato ang katawhan, PO and Kaka, no. And speaking of sa ato ang gusto karong i-challenge sa ato ang katawhan, unsa bay pwede bag isulti sa nato karon kung unsay atong mga future plans ganing ato ang operasyon sa PIDEA po? Sa aduna kitay programa ma'am gawas sa kanang supply reduction, aduna po kitay programa kana bitong demand reduction side, no, na it involves sa community. So dapat sila pod maging aware po sila sa ilahang palibot, sa ilahang panimalay, and then pag naa sila manotice nga naapay mga illegal nga activities diya, na illegal transactions, pwede silang mo report sa among opisina or sa PNP or sa opisina sa PADAC or sa barangay para na community involvement ba para ang ato ang pagsugpo sa illegal na droga is hapsay tanan naglihok dili kay isa lang ka ahensya, no. So thank you kaayo pod. Ikaw ka unsa may mga future plans karon sa PADAC with regards to the anti-drug campaign po? Yeah, in behalf sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, among gipaniguro nga mapadayon ang ato ang mga nasugdang programa, proyektong mga aktibidades ilalom sa administrasyon ni Governor Nelson Dayanghira nga nakatutok sa problema sa illegal na droga. Gani, dili lang nato padayunon kundi mas palawman pa nato ug mas ato pang palapdan. In fact, sa sunod tuig, first quarter, doon na napod kita i-launch nga bagong programa. Nga, I think, premature pa hinganlan, pero ako na lang hinganlan. Kanang ginatawag natong Project Tulay. Okay. No? So Project Tulay, and di lang nako sa paulawman, yes, pero no? Kay premature pa. That is something to look forward yes, dito sa sunod nga tuig nga ato ang paabuton. Usa ni ana ang Project Tulay. And of course, usa ka dakong programa nga dili na lamang ang probinsya ang atong partner niini, provincial stakeholders, kundi apil na pud ang region, apil ang national, and of course ang international nga mga grupo nga gustong mutabang kanang dunay programa nga outreach program unya, no, that will be funded by the United Nations, no. Ato nang i-look forward kay sigurado ko nga usa na sa mamahimong programa nga makaapekto sa kabag-uhan na pod sa nga atong nasugdan sa mga nilabay. So daghang kay tag mga na-expect nga mahitabo atong pakusgon ang NLD Youth. Gani nagsugod na, no, naadto na sa mga sitio, adto na sa mga barangay, nagkaroon na ta og mga IP Youth Summit, nagkaroon na ta og Peace Summit pod kaubanan ang NLD Youth og ang community-based rehabilitation padayon nato nga buhaton mas i-intensify pa, especially ang barangay drug clearing. Ayan po. So daghan kaayong salamat. Indeed, something to look forward gining ato ang mga future plans diha sa ato ang PIDEA o sa ato ang PADAC. And of course, kaning ato ang paghisgot-hisgot kabahin sa ato ang campaign against anti-illegal drug. I mean on the illegal drug campaign. Dako kaayo ni siya nga hisgutanan nga
kung pwede lang dili nato putlon ang ato ang programa karon no apan dili magigtatugtan sa ato ang oras so karon PO before nato i-ending ato ang program unsa may imuhang hagit karon o unsa may gusto nimong ibilin nga mga pamulong diha sa ato mga televiewers nga makakita sa ato within the province of Davao Oriental ubisan sa gawas pa sa atong probinsya po. Salamat Ma'am Migs no. Sa ako lang ipaabot no. Nagpasalamat mi sa mong ahensya na invite mi diri sa inyong programa Probinsya ta Sayrunta. Isip kami ang gitahasan nga mag-enforce niining RA 9165 no. Kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 padayon mi persistent ang amo ang buhaton para masugpo nato ang supply sa illegal na droga. Ug sa demand reduction nato sa masagi istorya na nako ganina pwede silang mo participate community involvement no na atay gilons nga na Facebook page ang ato ang Director General si Director General Wilkins Villanueva kanang isumbong mo kay Wilkins pwede sila mag sumbong dito unsay mga illegal na binuhatan dira sa ilang komunidad no and then sa tuasad nga probinsya natay PDEA Davao Oriental Provincial Office Facebook page pwede rin sila mo tap dito or na sila sumbong dito nga mga illegal activities sa probinsya sa Davao Oriental no so kana lang og may daghang salamat Ma'am Migs. Ayun, daghan pod kaayong salamat PO no sa imuhang mga wisdom nga gi-share o sa pagpasayod nimo diri sa ato ang katawhan diha batok sa anti-illegal drug campaign og mapasalamaton ka imi sa panahon nga imong gigahin para ning ato ang probinsya. Karon ka ikaw pod ka unsa may imuhang gustong ihagit karon sa ato ang mga katawhan hilabi na sa mga ginikanan nga naminaw ron ka. Ang dakong hagit alang natong tanan kung unsaon nato pagpadayon. Pero ato nang napakita ang nasugdan natong pagtinabangay ug walay imposible nga makabuot nato ang atong gipangandoy kung kini magpadayon sa pagtinabangay. Busa mga kaigsuonan ko sa probinsya sa Davao Oriental, buot lamang ko in behalf sa Provincial Anti-Drug Abuse Council magpasalamat sa ato ang mga development partners. Indeed, no, tinuod nga kitang tanan nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental. We are United Public Servants of Davao Oriental tungod kay kini nga hagit kanato dili nato makaya kung wala ang atong mga peace and development partners. Na dinha ang Department of Health, na dinha ang Department of Social Welfare Development Office, naapo dinha ang TESDA, naapo diha ang DepEd, of course naapo dinha labaw sa tanan ang PDEA, ang Philippine Army ug ang Philippine National Police, ang Department of Justice ug uban pa natong mga development partners, peace and development partners. Buot ko magpasalamat tungod kay dili nato mabuhat ning tanan kung wala ang inyong hiniusa o ang inyong hugot nga tabang dinhi sa ato ang probinsya. Mohangyo lamang ko nga unta kining tanan atong ipadayon kay nasayod ko nga sa unahan naghulat ang ato ang kadaugan nga mahimo natong drug cleared ang probinsya sa Davao Oriental. Sa katapusang bahin Ma'am Megs, of course sir daghang kaayo pong salamat. Sa katapusang bahin buot kong muingon kaninyo, mga katawhan sa probinsya sa Davao Oriental, bisan asa ka man ang inyong lokal nga panggamhanan, kanunay natong kauban sa hisgutan ng kalinaw ug kalambuan. Ayan, daghan kaayong salamat ug mauto ang naglangkob sa atong episode karong adlaw kauban ang ato ang PDEA Provincial Officer. Once again, IA3 Elizar Arapok. Thank you so much, sir. Ug of course, ang ato ang kauban kanunay diri sa ato ang programang Probinsya ta Sayrunta, ang ato ang PADAC focal person Kaka Art Benji Bulaong. Daghan kaayong salamat. Sa makausapa, daghang salamat Davao Oriental ug daghang salamat usab sa mga personahe ug sa mga nagdumala ning atong Outbox Audio and Video Productions. Atangi ang ato ang programang Madayaw TV ug kita makita sa ato ang TISA TV Channel 5. Simulcast usab kita sa ato ang Facebook pages, ana ang ato ang Probinsya ta Sayrunta page, Province of Davao Oriental page, and of course ang ato ang Madayaw TV page sa matag Sabado ug Domingo sa alas 10 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto.
Kini ang inyong kauban sa programa. Ako si Megs Uwano Abarquez nga nagaingon, gagmay man o dagkong butang, apan kitang tanan kay apektado man, angay lang nga imong masayran. Kini ang Probinsya Ta, Sayron Ta.